Ngayon po, dito naman tayo kay Jimmy Bondoc. May ine-ebas ho. Parang gusto, revolusyon ho, mga kababayan. No? Akala ko maghihintuan na ho ito, mga bossing eh. Nung mga natalo ho eh. No, ay hindi, tuloy-tuloy pa po. Ito, may sinasabi. Si Jimmy Bondoc, plano yatang magrevolusyon ho. Oh, Buhin yung gobyerno natin sa 2020. ayan, gustong baguhin yung gobyerno sa 2028. Sandali lang, bakit hindi ba ginawa ni Duterte dati yan? No? Nung panahon na siya ay nanunungkulan, ba't hindi niya napaunlad ang Pilipinas? Yung sinasabi, natakot ang mamamayang Pilipino na lumabas bago siya, ganun naman din ng panahon niya, takot nga sa pulis. Nung panahon niya, o pakinggan muna natin si Bondoc. Kailangan po maging malaya tayo mula sa magnanakaw. Ay! Oh, yan ha, tuloy daw po ang impeachment, sabi ni ano. Sabi ho nitong si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Kailangan daw maging malaya ang Pilipinas, ano po, sa pagnanakaw. Oh, madali pong maintindihan yon, mga kababayan. 'Di ba? Ang pinupunto, ang inaano ho, pinopokus baka yung impeachment. No, ituloy yung impeachment. Kailangan mapatunayan kung nagnakaw ba o hindi. Maputol ang pagnanakaw sa gobyerno. Yun lang po ang gusto ko idiin. Kaya po kung gusto natin maging malaya, kailangan po natin baguhin yung gobyerno natin sa 2028. Sabi nga nung mamamayang Pilipino no? Pwede ba si PBBM na lang ulit? Pwede kaso hindi naman po pwede. At base po doon sa interview ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang gusto niya pagkatapos ng kanyang termino, dapat yung gobyerno ng Pilipinas, kumbaga, iba na. Asan ba yun? Hahagilapin ko. Saglit lang, ha? Hahagilapin ko yun. Hindi ko nakakuha Asan ba yun? Ito yung, ito. Ay, inalis ko. Mamaya ko, ipe-play ho natin. Bong, ano pangalan mo? Bondoc, tuloy! Pa yan, ma'am. Kasi po yung corruption kasama po yung sinasabi yung sa COMELEC. Malaya po ba tayo sa COMELEC? Oh, yun. Nako, eto na. Pagsasalita na po, nadaya. Yung mga nandun po sa top 20 nandun po sa 20 pataas, mga bossing, eto na, i-style na po. Malaya ba tayo sa COMELEC? Nadaya yata sila. Sila po yata yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na panalo daw ho. Pero talo, ang layo ho ng mga pangalan nito Nga Kaya nga talo nga ako nga. Kaya talo, nadaya. Talo nga. Malaya po ba tayo? Oh. Pag talo, nadaya. 'Di ba Sir Archie Beroya? Oh. Pag natalo, nadaya. Oh. Style ng mga DDS, ang galing ano. Pero bumabanat na ho yung mga yan, mga bossing, sa umpisa pa lang ho. No, hindi pa ho nag-uumpisa yung election, nadaya na po yung mga sinisigaw nila. O ngayon, nadaya. Natalo. Nadaya. O. Hindi ho kagaya nung si Ben Abalos, mga kababayan. Yun dikit pa ho yun sa 12. Nasa pang 14 o 15 yata yung pangalan niya. O 13 o nasa ganun. Maaari na baka nadaya ako, baka kinulang ng ganito. Yun pa yung, maniniwala pa ako, yun pa yung magpa-recount to Pero ito hong mga nasa dulo ho, mga kababayan, anak ng tinapa, may kakapalan na lang ho ng mukha, magpapa-recount ka pa. Kagaya nung kay Buloyski, pang 31, recount. Alam niyo po, bago po tayo lumaya kasi, para sa akin po, kailangan po natin lagyan ng definisyon yung kalayaan. Kasi wala namang total freedom, di ba? Sa madaling sabi, kung lagi po nating iuugat yung kalayaan sa malaya sa Amerikano, sa Espanyol, mga ganyan. Hindi pa ba malaya ang Pilipino? Hindi pa kayo malaya? Araw-araw, sigaw nyo, mautog kayo na mautog. Puro paninira yung mga sinisigaw ninyo. Hindi pa ba kayo malaya noon? Diktadura pa din ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulo yon.
hindi po natin siguro mararating kaagad-agad yon. Kailangan po nating maging malaya mula sa, no? Ay sa korupsyon. Para sa akin po, Paliwanag yung confidential funds. Ganun lang ho naman yun, di ba mga bossing? Ito nga ho, confidential funds. Ano ho yung pinapaulit-ulit na sinasabi nila? Na dahilan nila, bakit nililitis si Inday Sara Duterte? Dahil daw ho, pinupolitika lang. Hanggang doon lang, mga kababayan. Wala na pong iba. Di po ba? Paulit-ulit, pinupolitika. Kung talagang gusto nyong matapos ang korupsyon sa gobyerno, itutuloy nyo yung impeachment na yan at hahayaan yung magpaliwanag si VP Sara Duterte. Wala ho. Halata, mga kababayan. Yung pag-i-stop nila doon. Di ba? Kaya umaalma ang mamamayang Pilipino. yun lang ang sulit na kalayaan. Kasi po, yung iba pong mga kalayaan, yung mga kahulugan ng kalayaan mula sa kano, mula sa ganyan, yung nationhood po kasi, importante yan ha. Oh. Pero gawa lang po ng tao yan. Gawa lang ng tao yan. Pero yung kalayaan po sa kasamaan, kalayaan po sa korupsyon, gawa po ng Diyos yung batas na yan. Kaya siguro kaya nandoon na si Duterte. Nandoon na si Duterte. Ano po, siguro iniisip, minumura mo ako ha? Sinasabihan mo ako ng kung ano-ano. Sige, diyan ka na muna sa dahig. Diyan ka. Saka na tayo magkita. No? Kung magkita ho, kung tatanggapin. Pero kung magkita at hindi tinanggap, malamang ho, andun kay taning pupunta yun. Di po ba? Eto si Pangulong Bongbong Marcos. May parinig ho, mga kababayan. May parinig ang ating Pangulo, mga bossing. Ako, isa lang ang nasa isip ko, sino pinaparinggan nito Si dating Pangulong Duterte. 3 years na lamang po. Yeah. Ang nalalabi po sa inyong Ayan, Mr. President, 3 taon na lang ang nalalabi sa inyong panunungkulan. Ano po ba ang gusto ninyo? President, 3 years na lamang po. Yeah. Ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all Bago, no? Para sa pag-angat o kumbaga, change para umangat. Ayun, tinagalog ko lang. No, tuloy ko the positions I've taken. The worst thing that can happen The worst thing, kung ano ang pinakamasaklap o pinakamalalang hindi magandang mangyari is umupo ka doon sa posisyon mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. sino yon? Kumbaga parang gustong sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos is ka nang bumalik ha. Umupo ka, inupuan mo, ang tagal-tagal. Ang isang example na lang po, wag na buong Pilipinas. Mayor na lang. 30 years silang nakaupo doon sa Davao. Ano po nangyari? Baha pa din. Di ba? Sobrang baha pa din. Meron pang mga nakikita tayo na pagawaan daw ng mga birth certificate, etc. Wag ka nang bumalik. Diyan ka na lang. Wag nang bumalik sa pagka-presidente. Baka makalaya mo tapos tumakbo na naman sa pagka-presidente di ba? So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Yan. Kagaya na lang ng mga 20 pesos na bigas. Tuloy-tuloy na ho yan, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Yung mga pabahay, lahat ho, ginagawa ng gobyernong ito. Pero dahil nga po sa kagustuhan na maagaw ng mga Duterte, maibalik sa kanila, dahil po nakikita na madami pa pong mga katiwalian ang mauungkat, agawin na natin kay Bongbong Marcos yung posisyon. Yan lang naman po yun mga kababayan. Anyway, 1 oras at 20 minuto, 1,110 viewers. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Magpapaalam na muna ako, yung mata ko inaantok na, no? At wala kasi tayong salamin kaya masakit na sa mata. Paalam hanggang sa muli, mga